Ka-Express, isang larawan lang ang nagbukas ng malawak na usapan sa basketball community matapos ang ilang buwang katahimikan tungkol sa aktwal na paglalaro ni Kai Sotto. Sa bagong photo, lumabas na yung linggo, suot ang simpleng puting t-shirt na may tatak na Sainthood, nakasalamin at may suot na backward cap. Hindi na ang dating Kai Sotto na nasa ating harapan. Ang kanyang frame, katawan at bisig ay mas bulk up, mas puno ng mass, at mukhang handa na sa physicality ng professional basketball. Ayon sa mga nakakita, ang kanyang bagong build ay malapit na sa antas ng mga enforcer sa NBA tulad ni Steven Adams ng Houston Rockets. Sa unang tingin ay maaring isipin na ito ay isang exaggeration, pero kung babalikan natin ang unti-unting pagbabago ng katawan ni Kai, simula pa nung kanyang high school years hanggang sa kasalukuyan, malinaw ang deliberate transformation. Dati ay mahaba at payat, gaya ng karaniwang big man na umaasa sa height. Ngayon, may panibagong dimension ang kanyang katawan. Makikita na ang mas buo niyang balikat, mas defined na braso, at mas sulit ang upper body niya. Hindi ito basta aesthetic build, ito ay indikasyon na inihanda niya ang kanyang sarili para sa mas mataas na level ng banggaan sa ilalim. Isa sa mga luma pero paulit-ulit na tanong ng NBA circles tungkol kay Kai ay kung kakayanin ba ng kanyang katawan ang laro sa pinakamataas na antas. At kapag binabanggit ang kanyang pangalan, laging may kasunod na komentong, magaling siya pero payat. At ito ang dahilan kung bakit sa G League, NBA Summer League at sa kanyang stint sa Adelaide 36ers sa Australia, hindi agad siya nabigyan ng full opportunity. Hindi kulang sa talento si Kai, pero sa NBA, ang katawan ay sandata. At kung totoo man ang nakikita natin sa kanyang bagong litrato, ito ay malinaw na mensahe, nagbago na ang Kai Sotto na kilala natin. Para sa kaalaman ng lahat, si Steven Adams ay itinuturing na isa sa mga pinakamalalakas at pinaka-physical dominant na center ng NBA. Tumimbang siya ng higit 265 pounds sa taas na 6'11". Isa siyang defensive anchor na kayang magtagal sa loob kahit gaano kabigat ang kalaban. At kung ikokompara si Kai, na-listed pa rin na 7'3", pero batay sa kanyang bagong itsura, posibleng nadagdagan siya ng 15 hanggang 20 pounds ng purong muscle mass. At kung totoo ito, hindi na malayong ikumpara ang kanyang build kay Adams. Ang mahalaga, ito ay lean mass gain at hindi basta pagpapataba. So, ibig sabihin, ito ay para sa lakas, endurance at explosiveness. Ka-Express, hindi ito resulta ng simpleng gym workouts. Ayon sa mga source na malapit sa kampo ni Kai, ang kanyang training program ngayong taon ay nakataon sa strength, conditioning at injury prevention. Isang kombinasyon ng core strengthening, lower body stability drills, upper body hypertrophy at mobility work. Ito ang typical na approach para sa mga sentro na nais makabalik sa peak form matapos ang ACL injury. Sa madaling salita, may sinusunod siyang sistema at ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Isa itong produkto ng consistent at scientific na training. Mahalaga ring isaisip na ang transformation na ito ay hindi lamang para sa Gilas Pilipinas, bagaman hindi pa kumpirmadong makakalaro si Kai sa July 28 kontra Macau. Malinaw na ang kanyang layunin ay ang long-term return sa NBA. At ang tanong ngayon ay hindi na kung makakabalik ba siya, kundi kung kailan at gaano siya kahanda sa kanyang pagbabalik. Sa NBA, lalo na para sa mga sentro, hindi sapat ang height. Kailangan ng bigat, lakas at tibay, at kung ngayon pa lang ay kaya na niyang makipagsabayan sa conditioning level ng mga NBA forwards at centers, malaking hakbang ito para sa kanyang susunod na yugto. Sa mga drill videos na kumalat nitong June, bagamat hindi full contact, makikitang gumagalaw na si Kai sa mga agility cones, shooting off movement, at light change of direction drills. So ibig sabihin, hindi lang siya nagpapalaki ng katawan, sinisiguro rin ng kanyang team na hindi siya mawalan ng mobility. Isa ito sa pinaka-critical na aspeto para sa isang modern big man, dahil marami ang bumagsak dahil sa bulking na hindi balance. Kung nais ni Kai na maging stretch 5 o mobile big sa NBA, kailangan niyang panatilihin ang kanyang bilis at flexibility habang nadaragdagan ang kanyang mass. Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto ng physical na pagbabago sa psychological side ng laro. Sa basketball, malaking bagay ang presence. Kapag tumayo ka sa court na mukhang NBA ready, may agad na respeto ang kalaban.
Sa gilas pa lang, kung sakaling makabalik siya sa susunod na window, iba na ang dating ni Kai. Hindi na siya ang batang prospect, siya na ang malaking tao na may bagong katawan at bagong responsibilidad. At kung makapasok man siya sa pre-season camp o G-League pathway sa US, ang katawan niya ang magiging unang basehan kung handa na nga ba siya para sa next step. Hindi ito usapang hype, ito ay usapang progreso. Sa dami ng pinagdaanan ni Kai mula 2019 hanggang ngayon, mula sa pagiging underused prospect hanggang sa pagiging sentro ng pag-asa ng bayan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. At kung ang katawan niya ay nagsasalita ngayon, ang sinasabi nito ay simple. Handa na siyang bumangga, handa na siyang muling ipaglaban ang pangarap. Well, tahimik man ang headlines, pero muling nabuhay ang pangalan ni Kai Sotto sa basketball discourse matapos lumabas ang isang litrato kung saan kapansin-pansin ang malaking pagbabago ng kanyang katawan. Mula sa dating payat at lean frame, ngayon ay mas buo, mas defined, at mas handa na ang kanyang upper body at overall mass. Ito ay hindi simpleng pagbabago sa anyo, kundi indikasyon na tuloy-tuloy ang kanyang preparasyon para makabalik sa pinakamataas na antas ng competition. Kung ikukumpara kay Steven Adams ng Houston Rockets, isang kilalang NBA enforcer, makikita ang pagkakahalintulad sa laki at presence ni Kai ngayon. Hindi man eksaktong pareho, pero kung dati, ang tanong kung kakayanin ba ni Kai ang banggaan, ngayon ay malinaw na ina-address na niya ang aspeto ng lakas at tibay ng kanyang laro. Ang kanyang transformation ay may kasamang structured program na may focus sa mobility, agility, strength at injury prevention. Hindi lamang para sa Gilas Pilipinas ang body transformation na ito, malinaw na long-term NBA comeback ang ultimate goal. Sa mga training drills at video updates na kumakalat, makikita na hindi lang ito tungkol sa muscle mass, kundi pati na rin sa movement efficiency. Iniiwasan ang bulking na mabigat at mabagal at tinututukan ang functional strength na kailangan sa modern basketball system. Sa usapin ng scouting at psychological presence, malaki ang naidagdag sa impact ni Kai. Ang kanyang bagong katawan ay maaring magbukas muli ng pintuan sa mga NBA preseason camps at G-League teams. Sa panahong napakataas ng competition, ang visual readiness ay isa ng credential. At kung mapapatunayan ni Kai sa actual game na ang kanyang bagong build ay may kasamang efficiency at IQ, posibleng hindi siya tingnan bilang hype lang, kundi bilang isang ganap na produkto ng disiplina, determinasyon at panibagong pagbangon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.